biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumaganang nawan lahat sa bawat isa sa atin. At sa pag-aaral ng kanyang salita, atin tunghayan ng aklat ng Roma, chapter 8, verse 1 to 10. Atin pong basahin Romans chapter 1. Ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon ngay walang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagkasugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi na nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang ayon sa mga laman ay nagsisitalima ng mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-aalit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang nangasa laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gay tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ito yung ating pag-aaralan about sa tinatawag na people skill versus godly nature. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito ay napakahalaga na makita natin ang ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon Diyos na tinutukoy dito sa aklat ng Roma, chapter 8. At ang binanggit nga dito, ang sabi rito ay walang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya lang sa English King James Version ay may kalaki pa itong mga pangungusap o mga talata. Ganito sinasabi sa English. Therefore, or there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Nakalagay po sa English ay hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Medyo hapyawan po natin ng kaunti ang ukol sa laman at ukol sa Espiritu. Kaya dito sa paglalang ng ating Panginoon Diyos sa tao, sinabi ng ating Panginoon Diyos sa aklat ng Genesis, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilalang ng ating Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Then mula sa alabok ng lupa, nabuo yung katawang lupa, nabuo ang tao. Na kung tawagin ngay katawang lupa, yung physical body, nabuo yon mula sa alabok ng lupa. Pero walang buhay. At ito ay nagkaroon ng buhay ng hingahan ng ating Panginoon Diyos sa butas ng ilong. Then yung katawang lupa, yung tao na nilikha mula sa alabok ng lupa na walang buhay, ng hingahan ng ating Panginoon Diyos sa butas ng ilong ay nagkaroon ng buhay. Sa matuwid ang bumubuhay sa katawang lupa do sa physical body ay yung hininga ng ating Panginoon Diyos. At yung larawan at wangis ng ating Panginoon Diyos na sinabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, wala yun doon sa alabok ng lupa, wala yun doon sa katawang lupa, wala yun doon sa tinatawag na physical body, kundi ang larawan at wangis ng ating Panginoon Diyos, nakalakip ito doon sa kanyang hininga na inilagay sa butas ng ilong ng tao at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So matuwid ang bumubuhay sa physical body ng tao na mula sa alabok ng lupa, yung katawang lupa, ang bumubuhay doon ay hininga ng ating Panginoon Diyos at ito'y tinawag na kaluluwang may buhay. Then yung larawan at wangis ng ating Panginoon Diyos nakalakip doon sa kanyang hininga at ito'y walang iba kundi yung katwiran at kabanalan, the holiness and the righteousness.
At dahil dito, eto ngayon ang tao, nabubuhay ngayon ang tao. Sa ganitong kalagayan, makikita natin nang pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, yung sinabi ng Panginoong walang pagsalang kayo'y mamamatay, spiritual yon, hindi yon physical, hindi yung katawang lupa. Kundi yung mamamatay doon ay yung relasyon ng tao sa Diyos. Ito yung tinatawag na holiness and righteousness doon sa kaluluwang may buhay. Kaya nang sila'y pumasok sa kasalanan, yun ay tinatawag na spiritual death. Nahiwalay ang tao sa Diyos, nawala yung likeness and image of God sa buhay ng tao. Kaya dahil doon, nagdilim ang buhay ng tao sapagkat yung full of joy and full of peace ay nawala sa buhay ng tao. Yung full of joy, full of peace, and full of love, yun ay bunga ng holiness and righteousness. May nawawala na ngayon sa buhay ng tao. Kaya doon pa lang sa dalawang anak ni Eva at ni Adan, pinatay ni Cain si Abel. Sabi nga ay iilan pa lang sila sa ibabaw ng lupa, nagkaroon na ng tinatawag na krimen or nagkaroon na ng murderer. Kaya dahil dito, sa kalagayan at sitwasyong ito, makikita natin yung bunga ng kasalanan. Wala na rin yung tinatawag na holiness and righteousness na nananahan sa buhay ng tao. Then, ang tao ay nabubuhay dahil sa meron pa siyang hininga ng ating Panginoon, yung breath of God. Pero yung holiness and righteousness, wala na yon. Ibig sabihin, hindi na yon accurate. Magkaroon man ang tao ng tinatawag na kabanalan, hindi ito tinatawag na accurate o nananatili o magpakailanman. Nang ibig sabihin, maaaring ito ay impulsive, yung tinatawag na holiness. Maaaring ang tao ay magsumikap, magkaroon tinatawag na righteousness, pero hindi ito nananatili, hindi ito natural o magpakailanman, kundi ito ay impulsive. Pag sinasabi natin na katwiran at kabanalan, dumarating yung oras sa buhay ng tao, nawawala yon. Kaya ibig sabihin, hindi talaga accurately nanananahan sa buhay ng tao. Hindi kagaya ng sinasabi natin about the senses ng buhay ng tao, yung ating pangamoy, hindi nawawala yan. Nananatili yan, naririyan yung pangamoy. Yung ating pandinig, nananatiling accurate yan. Yung paningin natin, nananatiling accurate. Yung ating pakiramdam, yung ating pandama, nananatili yan. Yung panlasa natin, nananatili. Nang ibig sabihin, sa lahat ng mga tao, pag sinabi natin, ito ay kulay pula. Wala pong magkakamali dyan. Pag sinabi natin ito ay kulay pula, sa 1,000 tao na tatanungin natin, ay tama ang kanilang sagot. Nang ibig sabihin, sa buhay ng tao, accurate yung kanilang paningin. Maliban na lang yung mga tinatawag nilang colorblind. Meron daw ganon na hindi accurate yung kanilang paningin, pero bihira naman yon. Sabi nga ay baka sa 1,000 ay wala pa, baka sa 10,000 na katao baka merong isang ganon. Pero ang punto natin, yung tinatawag na righteousness, hindi na ito naging accurate sa tao, impulsive na lamang ito. Then yung holiness, hindi na rin accurate sa buhay ng tao, impulsive na lamang yon. Na nais ng tao na maging matuwid, pero napakahirap maging matuwid, hindi nga magawa. Kaya dahil dito, ito nga yung ating tatalakayin na binanggit dito sa Romans chapter 8 verse 1, na walang hatol sa mga anak kay Kristo Jesus, na hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya ibig sabihin ng ayon sa laman at ayon sa Espiritu, sabi nga ay napakahalaga na dapat talaga yun ang disenyo ng Diyos, na ang kumokontrol sa ating physical body ay ang hininga ng Diyos, yung Espiritu, yung ating kaluluwang may buhay. At hindi tayo dinadrive ng ating physical body sa kanyang kagustuhan. Kaya dahil dito makikita natin yung pagkakaiba o yung differentiate. Sinanggit dito ni Apostol Pablo sa bandang ibaba, ang sabi niya rito sa verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ay buhay, na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Meron tinatawag na kautusan ayon sa Espiritu at may tinatawag na kautusan ayon sa laman o ayon sa kasalanan
o ayon nga sa laman. Kaya dahil dito sa verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos ng kanyang sariling anak ay nag-anyong lamang salarin, dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman sa kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakat ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Upang yung kautusan daw ay hindi na ito maging mabigat sa buhay ng tao, kundi ito'y umaayon na sa Espiritu. Kaya ngayon lagi natin nababanggit sa pangangaral, we are not under the law, we are above the law. Tayo ay kaisa sa kaayusan, at ang kautusan ay ibinibigay upang magkaroon ng kaayusan. Pero kung inayos ng ating Panginoon Diyos ang ating buhay, nilikhaan tayo ng bagong diwa, nilikhaan tayo ng bagong puso, inilagay sa loob natin ang kanyang espiritu sa makatuwid, dun tayo lalakad sa katwiran, at yung batas ng kautusan ay hindi na yun magiging epektibo dahil tayo'y kapantay na nung tinatawag na paglalagay ng kaayusan sa buhay. Kaya inilalagay ang batas para magkaroon ng kaayusan. Pero kung meron ng kaayusan na umiiral, yung batas hindi umiiral, kundi ang umiiral ay pag-ibig, kapayapaan at kaayusan. Sa mga tuwid, yung batas ng kautusan ay hindi na nakikita sapagkat ang naghahari ay yung tinatawag na kaayusan, kapayapaan at pag-ibig. Gaya ng ating sinasabi, ang pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak, lalo na kung ito ay baby pa or sanggol pa, wala pong batas dyan. Ang umiiral dyan ay batas ng pag-ibig. Nang ibig sabihin, hindi sila napapagod, hindi sila napapagal, hindi sila nanghihinawa, hindi sila, ano bang tawag nito, na pagdating ng panahon ay sisigidin niya yung kanyang mga anak. Walang ganon. Bakit? Ang umiiral ay pag-ibig. At ganon din yung batas ng kautusan at batas ng pag-ibig. Kapag umiral yung pag-ibig, ito ay naglalagay ng kagandahang loob, kaayusan, kasiyahan, at yung willingness talaga para sa buhay ng tao. Ito yung pagkakaiba nung paglakad ayon sa laman at paglakad ayon sa Espiritu. Pag lumalakad tayo sa laman, ibig sabihin hindi nangingibabaw yung Espiritu. At kapag lumalakad tayo sa laman, kailangan nito ang batas. Upang sa gayon hindi tayo maligaw, kailangan nito ang batas para magkaroon ng kaayusan. Kasi nga hindi nangingibabaw yung espiritu ng katwiran ng Diyos at kabanalan ng Diyos. Kaya kailangan yung mga batas, yung mga palatuntunan na dapat sundin upang magkaroon ng tinatawag na kaayusan. Subalit kapag umiiral na ay yung espiritu, yung kaluluwang may buhay, ay meron ng righteousness, meron ng holiness, which is the likeness and image of God. Yung batas ng kautusan, sumasang-ayon na lamang yun sa katwiran ng Diyos, sumasang-ayon na lang yun sa kabanalan ng Diyos, at ito ang nilalakaran ng mga taong ayon sa Espiritu, at hindi na ayon sa laman. Sa matuwid, hindi pasaway, hindi mananalangsang sa batas, submissive siya sa tinatawag na righteousness and holiness. Kung ang isang tao ay submissive sa righteousness and holiness, how much more do sa mga batas ng kautusan? At higit pa ito sa batas ng kautusan. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo, ayos sa kautusan, sino sa inyo ang merong asno na kung mahulog sa hukay o sa balon, hindi ba niya iaahon kahit araw ng Sabat? Kasi papasok dito yung righteousness. Kung yung asno mo na binili mo ng mahal or inalagaan mo, pagkatapos nahulog sa hukay, at sasabihin mo araw ng Sabat ngayon, hindi pwedeng magbuhat ayon sa batas ng Diyos. Pero kung iaahon mo siya, yung ginawa mo matuwid. Dahil kung bukas mo pa iaahon yung asno, patay na yan. Kaya dahil dito, sabi ng Panginoon sa mga eskriba, sa mga pariseyo, sino sa inyo ang mayroong asno? Kung mahulog siya sa hukay, hindi ba niya iaahon kahit araw ng Sabat? Narito, alin ba ang magaling? Ang magpagaling sa araw ng Sabat o hindi? Sapagkat ang taong ito, ang tinutukoy niya ay yung tuyo ang kamay at maging yung kuba. Pareho siyang inakusahan ng araw na yun ay araw ng Sabat. Na ang sabi, dapat tayong gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat.
Kaya ibig sabihin, yung batas ng kautusan, yung righteousness ay mas higit kaysa batas ng kautusan. Kaya dahil doon, pinagaling ng ating Panginoon yung tuyo ang kamay o yung paralitiko. Nagalit yung mga Pariseo, nagalit yung mga eskriba. Ganon din, nung pinagaling niya yung kuba, araw din yun ng Sabat. Na ang dahil doon, ayaw nila nagagawa ng himala ng pagpapagaling pag-araw ng Sabat. Dahil daw yun ay banal sa harapan ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, sino naman sa inyo ang merong asno pag nahulog sa hukay? Hindi ba niya iaahon kahit araw ng Sabat? Natural iaahon niya dahil mahalaga yon, lalo na kung wala naman nakakakita. Dahil kung talagang siya mananatili sa batas ng kautusan, bukas niya iaahon yung kanyang asno, mamamatay yun sa pagiging maiirita yung asno doon sa balod, at yun ay mamamatay doon. Kaya ibig sabihin, pag bukas mo ni ahon yan, patay na yan. Kaya ibig sabihin, yung righteousness ay mas mataas kaysa umiiral na batas. Bagamat sinabi nga ng ating Panginoon Kristo, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan nin ang mga propeta, kundi bagkus ay lalo pangang ganapin. At yun ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa aklat ng Matthew chapter 17 o Matthew chapter 5 verse 17. Huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako ay naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Kaya ngayon, ito yung ating tingnan. Bakit yung ating title ay nilagyan natin na pamagat na people skill versus godly nature? Yung godly nature, kung tayo ay lumalakad na ayon sa Espiritu, and that is godly nature. At hindi natin kayang lakaran ang ayon sa Espiritu kung hindi tayo mariredeem ng ating Panginoon. Hanggat hindi tayo nakakapasok sa biyaya ng bagong tipan at dugo ng tipan, hanggat hindi napapagtibay sa atin ng ating Panginoon Kristo ang tipanan ng dugo ng tipan, hindi tayo makakalakad sa tinatawag na Espiritu. Ayon sa Espiritu, kundi tayo ay lalakad ayon sa laman. Nang ibig sabihin, lalakad tayo ayon sa laman, lalakad tayo ayon sa kautusan. Hindi tayo hihigit sa kautusan. At minsan nga ay nangyayari na yung kautusan nga ay medyo napipihit pa para lamang magawa yung gusto ng tao. Kaya dahil dito, ito yung makikita natin, walang itinayong reliyon ng ating Panginoon Kristo. Wala siyang itinatag na reliyon. Ang itinatag niya ay pananampalataya at ang dugo ng tipan, ang bagong tipan. Nagaya ng ating sinasabi ang aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, magwiwisik siya ng malinis na tubig sa buong karamihan ng tao, lilinisin niya sa lahat ng kasama at kasalanan sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, bibigyan niya ng bagong diwa, bibigyan niya ng bagong puso, aalisin yung pusong bato, bibigyan ng pusong laman, then yung kanyang espiritu ilalagay niya sa loob nila, and then palalakarin niya sa kanyang lahat yon trabaho ng ating Panginoon Diyos. Hindi natin kayang gawin yun. Siya lang ang gagawa nun. Ampaltan yung ating diwa, yung thought thinking natin ay gawing righteous, yung maging matuwid. Kaya dahil dito, maging sa ating puso, hindi rin natin kayang alisin yung pusong bato. Hindi rin natin kaya itong palta na maging pusong laban o pusong maging makatao. Hindi natin kaya. Maaring ang kagaya sinabi natin, impulsive pwede. Pwede natin gawin ito sa loob ng 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan. Pero after that, babalik tayo sa natural nating pamumuhay ayon sa laman. Sapagkat yung nature natin, yun yung kalikasan natin ayon pa rin sa laman. Kasi hindi nga umiiral yung larawan at wangis ng Diyos dahil wala ngayon at patay pa sa harapan ng Diyos. Kaya dahil dito yung Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, trabaho yon ng ating Panginoon Diyos. At dahil dito, kung siya ang gagawa, siya yung magpapakahayag, siya yung magwo-workout, tayo ay sumang-ayon lamang, tayo'y lumapit lamang, then sa Kanya tayo tinarabaho, sa Kanya tayo win-workout. Kaya merong nakalagay sa Ephesians chapter 2 verse 9 to 10, tayo'y nangaligtas hindi sa pamagitan ng gawa, kundi sa pamagitan ng pananampalataya upang walang magmapuri.
then tayo ay nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na inihanda ng Panginoon ng una pa man. Sa English King James Version, we are created in Christ Jesus. Ibig sabihin, nilikha tayo at hindi naman tayo manlilikha. Ang manlilikha ay yung Creator, and then nilikha tayo ng ating Panginoon Kristo, o nilikha tayo sa pamagitan ng Panginoon Kristo, at sa kanyang paglikha, ito yung pagiging bagong tao. Nang ibig sabihin, ibinabalik niya yung holiness and righteousness sa buhay ng tao, at ito nga yung likeness and image of God. Kaya kung titingnan natin yung Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, ang sabi niya, yung aking espiritu ilalagay ko sa loob niya. Kaya dahil dito, yung espiritu niya na nagtataglay ng holiness and righteousness, yun din yung nagbabalik sa larawan at wangis ng Diyos na inilagay sa tao na tinawag na kaluluwang may buhay. Nawala lamang yun nang pumasok nga sa kasalanan, nagdilim ang buhay ng tao, at ang lahat ng tao ay may hinahanap, hindi lang niya alam kung ano talagang kailangan na masumpungan niya sa buhay. Sapagkat si Haring Solomon nga ay nabigo sa kanyang buhay, hindi talaga niya nasumpungan ang buhay. Yung holiness and righteousness, bagamat yun na yung hiningi niyang wisdom. Kaya lang gaya ng ating pinag-aaralan, yung banal na espiritu tumatahan sa buhay ng tao, pero sa English King James Version, ang laging binabanggit, the Spirit of the Lord is upon them, upon him. The Spirit of the Lord is unto them, unto him. Yung binabanggit doon ay upon and unto. Pero sa bagong tipan, the Spirit of the Lord dwell in him. The Spirit of the Lord abide in him. Ibig sabihin, nananatili, hindi kagaya sa lumang tipan, ang binabanggit upon and unto. Kaya may malaking pagkakaiba ang panananahan o ang pagkasi ng banal na espiritu sa lumang tipan at sa bagong tipan. Natanggap ni Haring Solomon yung wisdom, at kalakip ng wisdom yung tinatawag na holiness and righteousness. Kaya lang yung holiness and righteousness hindi nga nagdudwell. Ibig sabihin, ito ay apan lamang, suma sa kanya, suma sa kanya, suma sa atin. Ibig sabihin, upon and unto yung ginagamit sa King James Version. Unlike dito sa New Testament, ang ginagamit ay dwell and abide. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord dwell upon him, abide in him. Nang ibig sabihin, nananatili. Kaya nga tayo sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na sinasabi tayo ay templo ng banal na espiritu, at yun ang ibig sabihin ng dwell and upon. Ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ganyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kaya ibig sabihin, nananahan, hindi ito anto, hindi apan. Nang ibig sabihin ng anto and apan, pwedeng naroroon, pero pagkalaan ng ilang panahon, pwedeng wala doon. Pwede uling bumalik doon, at pwede uling manahan doon o tumira doon. Nang ibig sabihin, hindi talagang nananatili. Kumbaga, dito sa bagong tipan, talaga ang binanggit, hindi apan, hindi anto, kundi dwell and abide. Kaya dahil dito, ibig sabihin, buhay na sa espiritu. Kasi nga, hindi nga makikipagpunyagi ang espiritu ng Diyos sa laman. Kahit sa tao, dahil meron siyang laman. Nang ibig sabihin, andun talaga yung tinatawag na pagiging impulsive. Hindi accurate yung kabanalan, hindi accurate yung tinatawag na righteousness. Kaya nga si Haring Solomon, sinabi niya sa Ezekiel o Ecclesiastes chapter 1 na sinasabi ron, sumangguni ako sa aking puso para malaman ko kung ano ang meron sa kaululan at sa kamangmangan. Ibig sabihin, sinubukan din niya kung ano ang meron sa kamangmangan at kaululan, at hindi na niya yung sinangguni sa Diyos dahil alam niya ang sagot, hindi pwede, mali at hindi dapat. Pero dahil naghahanap siya kung ano ba yung buhay, nasang bang kasiyahan ng buhay, sinubukan niya rin yon.
Pero ang sabi niya, mas lalo palang walang kabuluhan. Kaya dahil dito, ito yung tinatawag natin na paglikha, paggawa ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng bagong tipan through Jesus Christ. Na hindi lumalakad sa laman, nang ibig sabihin nito, ito pa rin naman yung physical body natin. Kumakain pa rin naman tayo. Andito pa tayo sa ating katawan. Kaya lang tinutukoy dito, hindi nangingibabaw yung nature ng tinatawag na laman or flesh. Kundi itong ating katawan, idinadrive na ito at pinapangunahan na ito ng banal na espiritu at pinapangunahan na ito ng katwiran at kabanalan ng Diyos at ang magiging kalikasan ng pagkatao ng isang nilikha na ng ating Panginoon, ang kalikasan na niya, righteous and holy. Kaya nga yung likeness and image of God, ibinabalik lang talaga ito ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng Panginoon Kristo dahil nilalang ang tao na merong larawan at wangis ng Diyos. Kaya lang nang sila'y matukso at madaya at pumasok sa kasalanan, yung likeness and image of God na wala. Kaya ang buhay ng tao incomplete, hindi talaga kompleto. Kaya lahat ng tao naghahanap. Hinahanap niya ang buhay, sinusubukan ang maraming bagay kung saan nga ba siya masisiyahan. At ang magandang halimbawa nga nito na lagi natin sinasabi, si Haring Solomon, isang matalinong tao, hindi niya nasumpungan ang tunay na buhay. Sinubukan niya ang mga bagay na rito sa ibabaw ng lupa, dumating siya sa puntong ang sabi niya, I hated life. Namuntik na nga, sabi niya ay kulang na lang ang mga tao nagsasalita ng ganon, huwag namang mangyari gaya kay Haring Solomon. Pag sinabi kasing I hated life, kinamuhian niya ang buhay, ano pa ang saysay ng buhay at ang tao ay nabubuhay. At ang ginagawa ng mga taong nade-depress, gaya ni Haring Solomon, ang ginagawa ng karamihan tao, nagsusuicide. Kasi wala nang kabuluhan ng buhay, hindi nila makita ang kasiyahan. Na kay Haring Solomon ang karunungan, na kay Haring Solomon ang mga kayamanan. Nag-asawa siya ng 1,050, nasa kanya ang karangalan bilang hari. Ano pa ang kulang? Empty pa rin ang buhay niya. Kasi yung larawan at wangis nga ng Diyos, wala at hindi nga nananahan sa Kanya. Yung fulfillment of life. Kaya yung fulfillment of life, makukuha talaga ito sa redemption na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Dahil kung walang katubusan, mananatili tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at ito nga ang malaking problema. Dapat makita ito ng ating mga ngaral, ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Nang ibig sabihin, hindi tayo nananatili doon sa walang matuwid, wala kahit isa. Hindi yon ang plano ng ating Panginoon, bagamat yun may katotohanan, pero ihiwalay natin. Kung walang redemption, wala nang matuwid, wala kahit isa. Pero kung meron ng redemption at meron ng katubusan at meron ng nagpatubos, nagkakaroon na ng matuwid. Yung nga yung Romans chapter 8, verse 30, na ang kanyang nakikilala ay ang tinatawag niya, inaaring ganap niya, at ang inaring ganap niya, niluluwalhati din naman niya. Sa English, ang ibig sabihin ng inaaring ganap ay sanctified. Na ang ibig sabihin ng sanctified ay idineclare na ito'y matuwid. And then, nang makita nga lumalakad yan ng matuwid, then niluwalhati niya. Kaya hindi tayo dapat manatili dun sa uri ng pangangaral. Walang matuwid, wala kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Itinatatak ng mga mangangaral na ito na walang pag-asa ang tao na makaalis sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa mga tuwid, niwawalang bisa nila ang katubusan ng ating Panginoon Kristo. Huwag namang ganon. Nang ibig sabihin, dapat bigyan natin ng liwanag at pag-asa ang tao na kung walang redemption, wala talagang magiging matuwid. Kung walang redemption, wala talagang makakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung merong redemption at merong na-redeem at merong winork out ang Panginoon dahil nagpaparedeem sa Kanya, tinatrabaho niya, ang sabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 10, tayo'y nilalang kay Kristo Jesus. We are created in Christ Jesus. Ibig sabihin, siya ang gumawa, siya ang lumikha. Ibig sabihin, pulido ang kanyang pagkakagawa. Kaya dahil dito, maraming passage sa Bible na makikita tayo na mahirap ipangaral, na maraming mangangaral sapagkat napakahirap nga talagang patunayan.
1 John 3:9, ang bawat ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa kanila, ni hindi nga maaaring magkasala. Nang ibig sabihin, sa mga bagay na ito, ang kailangan natin kaganapan ng redemption, para hindi tayo lumakad sa tinatawag na ayon sa batas ng kautusan or ayon sa laman, na hindi makakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kapag ang umiiral kasi ay yung batas lang ayon sa laman, ang sabi na nga ni Apostol Pablo, hindi nga daw napasasakop ang laman sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga daw talaga maaari. Kaya dahil dito mangyayari yung ating title, yung ating pamagat, People Skill versus Godly Nature. Sa usapin ng paglilingkod sa Diyos, sa usapin ng kabanalan at katwiran ng Diyos, papasok ngayon yung people skill, then papasok ngayon yung godly nature. Pero dapat tayo na lumagay sa katotohanan at biyaya ng Diyos. Dito tayo sa godly nature. Sa godly nature talaga, andyan yung tinatawag na righteousness and holiness. Pero kung people skill lamang yung ating righteousness and holiness, ibig sabihin, ipinapakita lang natin yung ating kalidad, yung ating kakayanan na mabuhay na matuwid. Bagamat hindi tayo matuwid, pinapakita natin, pinapairal natin na tayo mabuhay na banal, bagamat hindi tayo banal. Kaya napakahirap lakaran ang mga bagay na yaon. At iyan yung tinatawag na kautusan. Nang ibig sabihin, hindi natin kalikasan yung pagiging matuwid. Hindi tayo likas na matuwid. Hindi tayo likas na banal. Tayo ay nagpapakabanal lamang para sa paningin ng tao at maging sa paningin ng Diyos. Pero binabanggit dito ng ating ng banal na kasulatan, yung Hebreo chapter 9 verse 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo sa pamagitan ng Espiritu Santo na walang hanggan, Espiritu ng walang hanggan, maglilinis ng inyong mga budi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Naalala ko po yung isang kwento noon patungkol sa tinatawag na pag-aasawa. Yung kwento kasi, sabihin natin, napapakinggan ko mga kwento ito na kung saan ay ang napangasawa, may dalawang magkaibigan, tumanda ng binata yung kanyang kaibigan, at itong isa naman niyang kaibigan ang nagkapamilya at nagkaroon ng isang anak na babae, pero itong kanyang kaibigan na binata yumaman. Kaya ngayon, tinutulungan niya itong kaibigan, pinapautang niya, at tinutulungan sa lahat ng bagay dahil sila'y magkaibigan. Ewan ko ba naman kung bakit sabi nga ang hinihintay na babae sa buhay ng binatang mayaman, anak pala ng kanyang kaibigan. Itong anak ng kanyang kaibigan, siyempre, matanda na yung singkidad lang yun ng tatay niya. Pero dahil sila'y magkaibigan, ay pabor naman yung tatay niya para sa kanya. Dahil sila'y magkaibigan. Kaya dahil dito, ang nangyari, dahil maraming utang na loob, ay ibinilin nung magulang, nung babae na tanggapin na lang yung kaibigan niya. Mabait naman yun, mayaman pa. Hindi siya luluwan, hindi masasaktan. Pero sabi niya, di ko naman mahal. Mayroon akong ibang minamahal. Siyempre, yung kababata niya, singkidad niya. Pero dahil kahilingan, at talagang yung kaibigan naman ng tatay niya ay talagang handa naman talaga. Dahil doon ay sa madalit sabi ay nagpakasal sila bago mamatay yung tatay niya. Then sa kanilang pagsasama, laging nakahalumbaba sa bintana yung dalaga, yung babae, habang naghahanap buhay yung lalaki. Then pagdating ng lalaki, pagdating sa bahay, ay ang bahay hindi linis, walang sinaing. Pagdadating ay hindi man lang siya maabyad, hindi man lang maipagtimpla ng ape, hindi man lang mabigyan ng tuwalya para punasan ng pawis. Nang ibig sabihin, hinahanap niya yung isang buhay ng masaya, pag-ibig. Pero hindi niya yon makita. At ang iniisip naman ng babae, siyempre yung kanyang minamahal na sila ay nagkalayo. Kaya sa madalit sabi, lahat ng bagay na yon, hindi naging maganda ang kanilang pag-aasawa. And then, sabi nga, namatay na ngayon yung napangasawa ng babae. Then, nagkatuluyan sila ng kanyang kasintahan.
At nung magsama sila nung kanyang kasintahan, dito ngayon umiiral yung tinatawag na kagandahang loob. Pagiging maalalahanin, pagdating ng bahay, sinasalubong na kaagad, kinukumusta, ipinagtitimpla agad ng kape, binibigyan ng tsinelas sa pagpapalit ng sapatos, and then tinatanong kung anong gustong ulam, ang mga damit, labalahat, may pagkain na nakahanda, bagay na hindi niya ginawa noon sa unang napangasawa niya na kaibigan ng tatay niya. Kundi yung hiling ng kanyang napangasawa na ganon, ang tingin niya yun ay pag-alipin sa kanya. Ginawa siyang alipin. Kaya ngayon, eto yung batas ng kautusan. Kapag walang pag-ibig, mabigat yan. Kapag walang umiiral na kalikasan ng pag-ibig, kalikasan ng righteousness at holiness, ang kautusan mabigat. Gawin man labag sa loob at malimit, hindi ginagawa, binabaliwala. Pero kapag umiiral yung natural na pag-ibig, walang batas, kusa ng ginagawa. Nakita lang naman niya, halimbawa, makita lang naman niya na nadating na yung asawa niya, sumisigla na kaagad ang kalooban, nakangiti na kaagad, nadadagdagan yung excitement, kaya sa pinto pa lang, kasalubong na. Maaaring bumati na kaagad ng kiss, sabi nga. Then, magkaakbay, sabay doon sila sa upuan, then tatanungin, kumusta ang maghapon, kumusta ang trabaho, then gusto mo ng kape, magtitimpla ako ng kape, eto na yung tsinelas, para bang paglilingkod na bukal sa kalooban, gaya ng isang ina na paglilingkod sa anak. Hindi mabigat. Pero kapag walang pag-ibig, ay napakabigat. Harinawa yung mga ganung bagay na napapakinggan ko, mga ilustrasyon ng mga mangangaral noon. Ito kasi yung tinatawag na nature of God. Inilalagay uli sa tao. Ano ba ang nature of God? Let us make a man in our image, in our likeness. Ibig sabihin, yun yung nature ng ating Panginoon Diyos, holiness and righteousness. Kaya doon sa aklat ng Isaiah, chapter 28, verse 16 to 17, excuse me, nang ibig sabihin, ang batong matibay, subok. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Yun daw yung tinatawag na magiging maayos na kalagayan, maayos na sitwasyon sa buhay, na kapag umiiral ang bagay nito, ang pinakampamantayan daw nito ay kabanalan at katwiran. Ito ang sinasabi. Ito kasi inaawit talaga ito noon, I lay in Zion. Kaya ibig sabihin nung I lay in Zion na binabanggit dito ay pinakampamantayan talaga na gustong gawin ng Panginoon Diyos sa buhay ng tao sa darating na panahon ay ito. Isaiah 28:16. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ng isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi nagmamadali. Kaya dahil dito, ang tinutukoy ditong bato, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Ito yung binabanggit sa English. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, he that believeth shall not make haste. Ito yung inaawit natin sa mga pagsamba, sa pagkakatipon. Then verse 17, aking inilalagay na pinakapising panukat ang katwiran. Yung panukat, yung sukatan daw ay katwiran. At ang sabi rito, ang pinakang pabato, kabanalan. Kaya yun yung pinakang pamantayan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ang sukatan ay yung katwiran. Yun daw pinakang pabato, yung plambang para tama sa hulog, yung kabanalan. Kaya napakasakit pagka sinasabi ng marami, mangangaral na wala sa hulog. Ang ibig sabihin, masakit yon. Kaya pag sinabi, mangangaral na wala sa hulog, ay bulaan. Kaya napakahirap maakusahan ng ganung bagay. Hindi baling akusahan ang tao ng mga tao o akusahan ang mangangaral ng tao, pero sa Diyos ay hindi totoo. Kundi sa Diyos matuwid pa rin,
nasa hulog pa rin, nasa kanya yung katwiran, nasa kanya yung kabanalan, at hindi ito sinisikap lang kundi nature na niya. Sapagkat nasa loob niya ngayon yung espiritu ng ating Panginoon Diyos na kung saan ay dumadrive sa kanya o umiiral sa kanya. Meron siyang bagong puso, meron siyang bagong diwa. Kaya dahil dito, kung ito yung magiging kalikasan ng tao sa bagong tipan, kaya kasi ang problema noon, kung bakit din ako nagkaganito, hinahanap ko talaga ang batas ng bagong tipan. Lagi ko idinadaing sa Panginoon, Lord, mabuti yung lumang tipan. Mababasa talaga yung mga batas sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, walang batas eh. Lahat ay optional. Gawin mo yung mabuti. Eto, makabubuti ito sa'yo. Ito, mabuting aral ito. Pero hindi mandatory. Ibig sabihin, nasa sa'yo. Kaya ibig sabihin na sa bagong tipan, wala dito tayong makikitang mandatory law. Na kapag sinuway mo, kagaya sa lumang tipan, may death penalty. Dito sa bagong tipan, wala. Kundi ito ay willingness talaga. Kaya dahil dito, makikita natin, ang bagong tipan ay restoration of the human being. Ibinabalik lang ng ating Panginoon Diyos yung pagkalikha niya sa tao, na ang tao ay merong larawan at wangis niya. And then, yung larawan at wangis niya, ito'y holiness and righteousness. Kaya kung ito'y holiness and righteousness, nature na ito ng mga tinubos ng Panginoon. Kaya dahil doon, tinawag silang anak ng Diyos. Ngayon, napakahirap naman sa mga panahon natin ito na marami nagsasabing anak ng Diyos pero sinungaling. Wala sa katwiran, wala sa kabanalan, wala sa hulog, pero accepted nila, anak sila ng Diyos. Kaya dahil dito, hindi ganun ang katotohanan. Hindi ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang karapatan na maging anak niya o tawagin silang anak ng Diyos para sirain lang ang pangalan ng Panginoon Diyos. Lalo na sa Satanas, manunumbong talaga yan. At yun nga, yung tagapagsumbong. Eto nga, inaakusahan nga niya si Job. Sabi nga ng Panginoon Diyos, si Job ay sakdal sa harapan ng Diyos, matuwid, walang kagaya niya sa ibabaw ng lupa. Pero hindi doon naniniwala si Job. Nang ibig sabihin, paano? Binigyan mo ng protection. Paano? Iningatan mo, tanggalin mo yung protection. Ewan ko sa iyo, kung di ka sumpa niya na harapan, umukhaan. Kaya dahil doon, ay napapasok nga sa pagsubok si Job. Pero sabi ron, si Job ay hindi nagkasala sa Diyos. Bagamat kahit yung mga kaibigan niya, inaakusahan siya na siya ay nagkasala sa lihim na inililihim ni Job, kaya nagkakaganon yung buhay niya. Pero sabi nga ni Job, hindi ako nagkakasala. Talastas yan ng Diyos. Kaya dahil doon si Job, tagumpay siya, ibinalik ng Panginoon Diyos ang nawala kay Job at naging maluwalhati pa at marangal yung kanyang buhay. Kaya ngayon, ito ang punto. Ito talaga si Satanas ay manunumbong. Napakahirap na lang, daming susumbong ni Satanas. O yan ba mga anak mo? Ayan ba yung mga nagpe-praise the Lord? Kung man lamang sa kapwa niya, ganun na lang. No? Ayan ba yung mga anak mo? Anak daw sila ng Diyos. Sabi, anak ng Diyos. Pero sinungaling. Yan ba ang anak ng Diyos? Labagista. No? Kaya ibig sabihin, hindi binigay ng ating Panginoon Diyos ang karapatan na maging anak ng Diyos para sirain lamang ang kanyang pangalan. Kundi ibinibigay niya ito doon sa mga tinatrabaho niya, sigurado siya. Kaya yung mababasa natin, yung Isaiah chapter 61, dun sa verse 3, and verse 4, ang sabi ron, upang sila ay maging punong kahoy ng katwiran, pananim ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Nang ibig sabihin, ang Diyos ang nagtatanim ng punong katwiran. Pananim niya ng Diyos at hindi natin kaya ang ating sarili na gawin nating punong katwiran tayo. Tree of righteousness na pananim ng Diyos, hindi natin kaya yon. Ang Diyos ang gagawa nun. Kagaya ng Ephesians chapter 2 verse 9 to 10. Kaya dahil dito, kung ito yung mga bagay na umiiral, ang Diyos ang gumagawa, hindi tayo. Sa usapin nga uli ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, diyan papasok ngayon yung people skill. Huwag tayo pumpadaya. Hanapin natin ay ang katotohanan na natatala sa banal na kasulatan.
ng people skill, ibig sabihin niyan, sila ay kayang maging matuwid kahit hindi sila matuwid. Pinaiiral nila at pinapakita nila na sila'y matuwid kahit hindi naman sila matuwid. Or else, sinisikap nilang maging matuwid kahit hindi yun yung kanilang nature. Kumbaga sabi nga ay sa pagiging kapwa-tao, sinisikap nilang maging makatao. Sa paningin lang ng tao. Pero pag wala na nakakakita, wala na silang damdamin sa kapwa-tao. No, sabi naman nung iba, baka tayo mapalalim. Ito ngayon yung punto, yung tayo ay maging banal, sinisikap natin maging banal, but actually hindi naman talaga tayo banal. Maraming ganyan. Maraming mananampalataya ang ganon. Kahit mangangaral, excuse me, kahit mangangaral, kahit mangangaral ganon, pinapakita nila ang husay sa pangangaral at pinapakita nila ng kanilang pinangaral ay kanilang pinapamuhay. Pero sa loob ng kanilang puso, sa loob ng kanilang isipan, hindi sila ganon. Kaya nga aminado sila walang matuwid Aminado sila, maraming mangangaral, aminado sila, walang matuwid, wala kahit isa, at walang nakakaabot sa kalwalatian ng Diyos. At yun yung masakit. Nasa ilalim ng pandaraya ng kasalanan. Nang ibig sabihin, ang banal na dugo ng tipan ay walang bisa or else, hindi pa napapagtibay sa kanilang buhay. At ito yung lagi natin sinasabi. Hindi sapat yung accepting Jesus Christ. Ang kailangan dito ay makipagtipan tayo sa Panginoon Kristo as a redemption. Siya yung redeemer natin. Siya yung manunubos natin. At yan ang katwiran ko nung una pa man. Kapag tinubos, wala ka na doon sa pinagsanglaan. Wala nang control yung pinagkatubusan sa'yo. Ang may control na sa'yo ay yung tumubos sa'yo. Kaya nga balikan lagi natin, i-memory verse na natin ang Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Trabaho yun ng Panginoon, hindi natin yung trabaho. Isaiah chapter 61 verse 3. Hindi natin kayang sumibol sa katwiran at maging punong kahoy tayo ng katwiran na namumunga ng katwiran at tayo'y pananim ng Diyos sa ibabaw ng lupa sa ating sarili lang. Trabaho yan ng ating Panginoon Kristo. Kaya i-work out natin yung ating sarili. O i-work out tayo ng ating Panginoon Kristo, hindi sa ating sarili. Kaya yung John chapter 13, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, kung hindi ko hugasan yung paa mo, wala kang bahagi sa akin. Kung hindi tayo mapapagtibay ng dugo ng ating Panginoon Kristo, wala tayong bahagi sa Panginoon. Ang iiral sa atin bilang nasa reliyon, people skill lang. Yung sinisikap natin gumising ng maaga, sinisikap natin mag-aral ng salita ng Diyos, sinisikap natin mabigyan ng pagkain yung mga mananampalataya kung tayo ay mangangaral ng mabuting pagkain nila na ikasisiya nila. Kaya dahil dito, yun ay mga sikap na ginagawa. Iginugugol natin, sabi nga, nagsusunog ng kilay ang mga mangangaral para bumuo ng mensahe para sa mga tupa. Pero kung ito ay people skill, hindi po natin madadala sa pakikipagkasundo ang mga mananampalataya sa ating Panginoon Kristo kung tayo mismo ay hindi pa nakakaranas nun. Kaya dahil dito, ang ibig sabihin ng people skill, hindi ganap, hindi lubos, walang nature of God. And then, patayon sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labit, pero malayo ang puso nila sa akin. Dahil nga ang laman, hindi nga daw napasasaklaw yan sa kautusan, ni hindi nga maaari. Kaya yung mga eskriba, mga Pariseo, nagtuturo ng kautusan, pero hindi daw naman nila isinasagawa ang sabi ng Panginoon Kristo. Ano man turo aral ng eskriba Pariseo, pakinggan nyo, sundin nyo. Pero yung ginagawa nila, wag nyong gagawin. Kasi yun yung Matthew chapter 22 at chapter 23.
sinumbatan ng ating Panginoon Jesucristo ang mga eskriba, ang mga Pariseo. Nang ibig sabihin, yung pagsumbat ng ating Panginoon, maraming lihim sa puso at isipan ng mga eskriba at Pariseo, hindi sila talagang ganon sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng tao, sinisikap nila na maging matuwid, sinisikap nila na maging banal, pero sa harapan ng Diyos, hindi. Eto nga, Matthew chapter 23. Sabi niya, pinakaralan, sabi ng mga binakbakan ng Panginoon Jesucristo, yung mga eskriba at Pariseo. Dahil yun ang nature ng tinatawag na people skill. At ang people skill, hindi yan makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero yung trabaho ng Panginoon Jesucristo, pag pinagtibay niya, pag isinagawa niya, yan yung nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi na nga ng Romans chapter 8 verse 30 na sinasabi roon, ang inaring ganap ko, niluwalhati ko. Nang ibig sabihin, lahat ng inaaring ganap ng Panginoon Jesucristo, niluluwalhati niya. Kaya ngayon, ito nga ang sabi, Matthew chapter 10 verse 16, dahil dito, isinusugo ko kayong gaya ng tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatintiman kayo o magpakahinhin kayo gaya ng kalapati, magpakatalino gaya ng ahas. Kaya nga, ito ngayon, kung people skill, yung tupa sa gitna ng lobo, yung tupa malalapan ng lobo, or else yung tupa magiging lobo din. Marami na po ako nakitang ganyan. No? Mga tupa, sinasabi nga anak ng Diyos, pero nung mapasama nga sa lobo, lobo din pala. Hindi pa dadaig doon sa mga lobo. Mas matindi pa kaysa doon sa lobo. Pero may damit na tupa. Praise the Lord, amen, hallelujah, may bit-bit na Biblia, pero pag napasama sa mga lobo, mas matindi pa sa lobo. Ay hindi ganon, ang tunay na tupa ng Panginoon, ang tunay na tupa ng Panginoon, mahinahon, may katwiran, may kabanalan. Yung mga lobo, sumasang-ayon sa loob nila, meron din silang kagandahang loob. At naiimpluwensyahan sila ng tupa ng ating Panginoon para yung kagandahang loob nila sa loob na hindi umiiral ay kanilang mapagyaman, mapalago at magpakumbaba at lumapit din sa Panginoon, and then ma-work out ng Panginoon at maging anak ng Diyos. At maging sila ay tagapagmana ng buhay na walang and then, sa kanila ngayon tinatawag na katwiran. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, sa ating ang laki ng pinagkaiba ng bagong tipan at lumang tipan. Kaya dito sa bagong tipan, wag natin pairalin pa rin yung batas ng kautusan. Bagamat hindi natin sinisira ang kautusan. Nang ibig sabihin, magkusa na tayo. Kumbaga sa loob ng tahanan, paulit-ulit. Sabi nga, sa mga hugasin, sa mga labahin, wag nang marinig yung utos. Kasi pag tayo inutusan, mabigat talaga, no? Ang hirap gawin kapag tayo inutusan, lalo na't pinilit. Hugasan mo na ang pinggan, maglaba ka na. Talaga, ang bigat niya. Karanasan ko na yan nung binata pa ako. Nako, sa totoo lang, ang hirap maglaba. Maybe ngayon, may mga washing machine na, may washing machine na nga, tinatamad pa rin maglaba. Kaya ibig sabihin, kung may kusa, ang nature niya ay kaayusan, ang nature niya kagandahang loob. Wala nang batas, gagawin niya kung ano ang matuwid, gagawin niya kung ano nararapat, gagawin niya kung ano ang nasa kaayusan. Kaya dahil dito, yung buhay natin, hindi po talaga ito, sabi nga ay people skill. Maganda po ang people skill. Pero sa usapin ng paglilingkod ng Diyos, hindi yan makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maaari sa secular, meron tayong mga people skill. Skilled tayo, mahusay tayong karpintero, mahusay tayong electrician, mahusay tayong welder, mahusay tayo sa negosyo, maganda yan. Maganda tayong makiharap sa tao. Sabi nga, meron tayong appeal, malakas yung ating appeal, malakas yung ating karisma. Pag nagsasalita tayo, napapasang-ayon natin sila. Maganda yan sa negosyo. Pero lahat ng yan, sabi nga ay, hindi yan pwede sa harapan ng Diyos sa usapin ng paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Ang gusto ng ating Panginoon ay yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, redemption, para bumalik yung nature, the likeness and image of God. At pag bumalik yung nature na likeness and image of God sa buhay ng tao, mataas pa tayo sa kautusan.
at nakikita ng Panginoon, yan yung nilikha ko, yan yung niredeem ko, yan yung binili ko. No, walang lumalabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Revelation chapter 14 verse 5. Revelation chapter 14 verse 5. Yun yung mga binili niya ng kanyang banal na dugo sa ibabaw ng lupa. Wala daw lumalabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Yun ay buhat ng sila'y mabili, magpatubos at ma-work out, matrabaho ng Panginoong Kristo. Pero nung hindi pa sila nagpapatubos, wala talagang matuwid. Haba po tayo, bagamat hindi po natin talaga kayang isa-isay sa isang pangangaral. Pero as of now, sana po naunawaan natin kung ano ibig sabihin ng people skill. Pag sinabi natin people skill, nagsusumikap po tayo. Nagpupursige tayo. Hindi po yun masama. Pero hindi nga lang talaga nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tayo tinubos ng Panginoong Sus. Para sa ganun, makaabot tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ito'y gawa ng Panginoong Kristo. Gawa ito ng Panginoong Diyos. Hindi natin ito gawa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dagdag natin, Galatians chapter 1, na sinasabi niya, siya ay masikap nung siya ay nasa kanilang reliyon. Pero nung dumating na nga daw yung biyaya, ay pinaglingkod niya yung buhay niya sa biyaya ng ating Panginoon. Galatians chapter 1, ganito sinasabi ni Apostol Pablo. Verse 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi akin tinanggap sa pamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Sapagkat inyong nabalitaan ng aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa reliyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking kababayan, palibhas ay totoong masikap ako sa mga salit-salin sabi ng aking mga magulang. Sa reliyon daw ng mga Hudyo, nangunguna na si Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat totoo siyang masikap. Yun nga, masikap siya, porsigido siya. Yun yung people skill. Meron talagang sikap. Kaya hindi naman po masama yung people skill. Pero kung ito ang gagamitin natin paglilingkod sa Diyos, hindi po makakaabot. Ang kailangan natin, yung plano ng ating Panginoon Diyos. Yung magkaroon tayo ng nature talaga ng Diyos. Kaya tayo tinatawag na anak ng Diyos. Yung John chapter 1 verse 12. Pilipos chapter 3 verse 6. Tungkol sa pagsisikap ay manguusig ng iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, walang kapintasan. Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Sa pagsisikap daw, manguusig ng iglesia. Sa kabanalang nasa kautusan, wala siyang kapintasan. Pero pag dating sa aklat ng Tito chapter 3, verse 3 hanggang sumusunod na talata, ang sabi niya, nadaya tayo. Lahat tayo nagsipaglingkod tayo sa masamang pita, masamang akala, masamang kaisipan. Pero nang mahayag ng kabutihan ng Diyos ang kanyang dakilang kagandahan loob sa atin, hindi dahil sa magawa tayo ng matuwid, kundi ibinuhos niya masagana sa atin ang pagbabago ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, nanaan sa kanya Espiritu Santo. And then doon siya namumuhay sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Harinawa po, pagpalain tayo ng ating Panginoon na naunawaan natin kung ano yung nature na gusto ng Diyos na maging paglilingkod natin sa Kanya. Hindi tayo dinadrive ng utos, kundi kalikasan natin na maglingkod sa Diyos, kalikasan natin yung katwiran kabanalan, then ipinamumuhay natin ito. Hindi tayo nagsusumikap na mabuhay na matuwid sapagkat tayo matuwid na. Hindi tayo nagsusumikap na mabuhay na banal sapagkat tayo binanal na. Na hindi tayo nagpupumilit sa mga bagay na ito, gayong hindi naman tayo ganon. Kundi sadyang ito na ang pagkalikha ng Panginoon Kristo sa bagong tipan kapag tinrabaho niya, winort out niya. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, sa Diyos ang kapurihan magpakailanman. Tayo